Magandang hapon. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na araw ng Misa Nobenaryo sa karangalan ng ating mahal na patron ni San Antonio de Padua. Ang ating barangay sponsor ay ang Barangay La Purisima. Ang mamumuno sa banal na misa ngayong araw ay si Reverendo Padre Paul Bernie Carrion. Magsitayo po ang lahat.
Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Puri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gayon mong ang ginanap naming Pasko ng pagkabuhay ay maisaloob namin at maisakatuparan sa pagtataguyod mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo ay pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang sangkawal na pinakatanod niya. Makaraan ng 3 araw,
inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magkatipon sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo. Kaya't napilitan akong dumulog sa emperador, bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan, nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo." Humigit kumulang sa 2 taong naninirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal na templo, at doon naman sa mataas na langit naroon ang trono, at magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Lahat ng mabuti, pati ang masama, ay sinisiyasat. Namumuhing lubos siya sa wail na wala ng batas. Ang poon ay tapat at sa gawang mabuti siya'y nalulugod. At sa piling niya, mabubuhay sila sa kanya'y sumusunod. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Magsitayo po ang lahat. Espiritong isusugo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong Guro. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, "Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo?" Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, "Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito?" Sumagot si Jesus, "Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin." Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na to. Bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na to.
Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. A call within a call. Mga kapatid, alam po ninyo, simula noong naordinahan po ako bilang pari noong July 7, 2020 hanggang sa ngayon na 2025 na sa seminaryo po ako naka-assign. At dahil wala po kaming mga sariling parokya, kapag may umaalis na parish priest para magbakasyon o di kaya may mga emergency, kami po ng mga parish sa seminaryo ang pumapalit sa kanila. Sa mga unang taon ko po, nag-enjoy akong palitan ang mga parish priest. Minsan po, dahil tao lang din po at nakakaramdam ng makataong pandama, hindi ko maiwasang ikumpara ang buhay parokya ng buhay ng mga parish priest sa buhay ko bilang isang formator sa seminaryo. Ibang-iba, napakalayo ng mukha ng parokya at ng seminaryo. Minsan po napapatanong ako noon, bakit naman tumagal na ako sa seminaryo na mag-6 na taon na? Tapos, ang mga kaklase ko, mga assistant parish priest, at yung mga iba, parish priest na. Bilang tao, minsan, nakaramdam po ako ng lungkot. Ngunit, mabuti na lamang, may mga kapatid po akong pari na nagko-comfort sa akin at nire-remind ako, pinagsasabihan ako, pinapaalalahanan po nila ako, pinapalakas nila ang loob ko na bagamat iba man ang aking assignment sa mga assignments nila, pare-pareho kaming pari. Iisang tawag lang naman ang aming tinutugunan. Ang tawag ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tawag sa buhay bilang pari. Ang mga terminong ginagamit po sa ganitong sitwasyon ay a call within a call. Tawag sa loob ng isang tawag. May ibang panawagan sa iisang tawag. A call within a call. Nabanggit ko po ang karanasan kong ito dahil tila ba nakita ko ang aking sarili kay Simon Pedro sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito. Si Pedro, pagkatapos po niyang malaman ang kanyang assignment o misyon na inaatas sa kanya ni Jesus kahapon, sa gospel natin, ngayon ay nagtanong kay Jesus si Pedro kung ano yung mangyayari kay Juan, ang alagad na mahal. Naging mapag-usisa si Pedro sa magiging buhay ni Juan. Kumbaga, ikinukumpara niya ang kanyang magiging buhay sa magiging buhay ni Juan pagkatapos umalis ni Jesus. Pero po, napansin po ba ninyo sa conversation nila, ano po ang tugon ng ating Panginoon kay Pedro? Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Para po bang napagsabihan si Pedro this time na tila sinasabi ng Panginoon sa kanya
mag-focus ka sa ibinibigay kong assignment sa iyo. Mag-focus ka sa mission na ibinigay ko sa iyo. Tignan mo kung ano yung iniatas ko sa iyo. Sumunod ka sa akin. Follow me. Yung mangyayari kay Juan, wala ka na doon. Tignan mo yung sarili mong mission. Para bagang hindi na mahalaga kung ano yung mangyayari sa iba. In a positive way, of course. Lahat naman ng mga alagad, ng mga apostol, tinawag. Pero sa pagtawag ng Panginoon, may distinct mission po sila. May kanya-kanya silang mga lugar na pupuntahan. May kanya-kanya silang mga taong aalagaan. Siguro natuto talaga si Pedro sa sitwasyong pong ito. Dahil later on, nakita naman natin ang bunga. Si Pedro ay naging unang Santo Papa. At nangaral sa iba't ibang mga nasyon. At si Juan naman na tinutukoy dito, bagamat hindi ho ganun ka-well-known yung kanyang pagtuturo verbally, ay malaking naiambag niya sa pananampalataya. Bakit? Kasi siya, yung tinutukoy din ng gospel, siya rin yun, yung nagsulat ng ebanghelyo na tinatawag natin ngayong gospel according to John. Naging ebanghelista rin siya. Kaya, isang tawag, pero may ibang panawagan din para sa kanila. Ang mahalaga ay mag-focus ka sa kung anong iniaatas sa iyo ng Panginoon. Anyway, very specific naman talaga ang Panginoon sa pagbibigay niya ng misyon sa kanyang mga alagad. Ito po yung ideya na binanggit ko kanina, a call within a call. Kasi ang paglalakbay bilang isang alagad ay isang personal din pong paglalakbay kasama ang Diyos. Ang bawat tinatawag ay kailangan tumugon sa sarili din niyang paraan, lugar, panahon, at pagkakataon na ninanais ng Diyos para sa hinirang. At ngayon pong tayo ay nagnunubina bilang paghahanda sa kapistahan ni San Antonio de Padua. Mapalad po tayo sapagkat mayroon tayong inspirasyon, mayroon tayong kaagapay, mayroon tayong modelo sa buhay pagsunod kay Kristo. Ang ating pintakasi, San Antonio de Padua. Siya po ay tinawag ng Panginoon na mayroong sariling misyong ginampanan. Sa kanilang congregation, bagamat tinawag silang lahat sa buhay bilang mga Franciscan friars, naging kakaiba ang panawagan kay San Antonio. Natatangi, lalong personal ang mga inaatas ng Panginoon kay San Antonio. Siguro naman po, medyo alam na ninyo ang naging buhay ni San Antonio. Naging isang tanyag na tagapagpahayag ng mabuting balita. He was one of the best preachers during that time. At sa galing at epektibo niyang mangaral, pati mga hayop, ultimo mga isda sa ilog, nakikinig sa kanya at tila nakakausap niya. Magtaka po kayo kapag si Father J kinakausap niya yung mga hayop dyan sa palipaligid, baka may ibang tawag na rin sa kanya. Hindi lahat po ay nabibigyan ng ganoong kakayahan. Isa sa mga si San Antonio rin po ay isa sa mga nakapag-aral at naging bihasa sa teolohiya o theology. Nagtuturo ng mga doktrina, lalo na sa biblical theology. Take note po, hindi po lahat ng mga pari o praile during that time
ay pinapayagang magturo. Very distinct kay San Antonio po iyon. Na siya ay isang magaling na pari, na praile. At marami pa pong himala ang nangyari sa pamamagitan at pagtulong ni San Antonio sa pamamagitan ng kanyang mga dasal para sa tao. Talagang ang naging buhay po ni San Antonio ay ibang-iba sa kanyang mga kasama. May personal na calling mula sa Diyos at buong puso naman po siyang tumugon dito. Naiintindihan at naisabuhay niya ang salitang a call within a call. Silang lahat tinawag, ngunit sa pagtawag ng Panginoong ito, iba-iba ang kanilang mga misyon. At ang misyon ni San Antonio ay ginampanan niya ng buong puso. Mga kapatid, ito po ay totoo rin sa ating karanasan bilang isang komunidad ng mga mananampalataya. Tayo pong lahat ay tinatawag ng Panginoon. Ngunit, iba-iba ang mukha ng panawagan sa atin. Hindi po kasi one size fits all ang pagtawag ng Diyos. Ito ay isang kakaibang karanasan sa magkakaibang paraan at ito ay iisang personal na paglalakbay. Kaya dito na rin po natin maintindihan ang kalagayan naming mga pari. Bagamat kami pong lahat ay tinawag ni Kristo, kami ay may kanya-kanyang mga misyon na dapat gampanan at tugunan ayon sa ipinagkatiwala ng Panginoon. Kaya nga ho, mayroong mga nasa parokya, mayroon mga nasa special ministry, tulad ko po, nasa seminaryo, yung iba, mga hospital chaplains, yung iba, nasa jail ministry, iba-iba po ang mga assignments. Meron din naman yung mga nasa, halimbawa sa Radyo Maria, at meron din naman yung mga nagtatrabaho o may mga offices sa Diocesan Curia. Iisang tawag sa pagpapare, pero iba-iba ang aming ginagampanang mga misyon. Ganon din po, dito natin maintindihan din sa buhay parokya, bagamat tayong lahat o kayong lahat ay tinawag ng Diyos, magkakaiba rin yung inaaatas sa inyo ng Diyos. Mayroong tinawag para maging parish priest. Mayroong tinawag sa inyo para maging mga PPC officers and members. May ilan sa inyo tinawag ng Diyos upang maging lector commentators. May iba tinawag para maging extraordinary ministers of Holy Communion. Ang iba tinawag para maging choir. Ang iba tinawag para maging sakristan. Ang iba tinawag para maging mother butler. Ang iba tinawag para maging mga collectors. Ang iba tinawag para maging katekista. Iba-ibang mukha ng pagsisilbi, ibang-ibang mukha ng mga misyong ginagampanan natin sa iisang panawagan ng Diyos. Kaya ho, importante rin na mulat tayo doon sa ating sariling assignment at misyon. Hindi po pwedeng nag-overlap po tayo. Hindi rin pwedeng pala yung masyadong nakikialam tayo sa misyon ng iba. Yan. Minsan ho, yan ang struggle sa parokya. Nag-overlap. Nag-feeling parish priest ang hindi parish priest. Nag-feeling officer ang hindi officer. So, ang mga lectors, commentators, pinakikialaman ng mga sakristan. Ang mga sakristan, pinapakialaman ng mga matatanda. No, huwag kayo mag-overlap sa mga trabaho. Very distinct po ang ating paggalaw sa buhay parokya.
Minsan kasi may mga McDo at Jollibee sa parokya. Alam po ninyo yung McDo at Jollibee? Yung mga Jollibee, yun po yung mga bida-bida. Yan. Kasi sa Jollibee, bida ang saya. Yan. May mga McDo. Alam po ninyo yung mga McDo? McDo, dunungan. Yan, yung mga medyo nagdudulong-dunungan, mga McDo, yung mga yan. Iwasan po natin yan sa isang komunidad na mga mananampalataya. Magimulat po tayo sa kung saan lang tayo tinatawag ng Diyos. Sa kung ano lang din yung mission natin talaga. Sa kung saan tayo inilalagay ng ating Panginoong Jesucristo sa iisang tawag sa ating lahat. My dear brothers and sisters, a call within a call. Remember your own post. Remember your own task. Remember your personal mission that the Lord has entrusted to you. Lahat po tayo ay tinatawag na sumunod kay Jesus. Ngunit iba-iba ang mga inaaatas sa atin. Naway sa tulong ng mga panalangin ni San Antonio de Padua, makatugon tayo sa ating kanya-kanyang misyon sa buhay. At lalong makasunod tayo ng matapat kay Kristo na ating Panginoon. A call within a call. San Antonio de Padua, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Si Jesus na nakipamuhay sa mga tao upang maglingkod bilang pagsunod sa kanyang Ama, ay nagnanais na unahin natin ng higit sa lahat ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging tunay na lingkod na kumikilos ng may pagmamalasakit na katulad na ipinakita ni Kristo sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway maging tapat sa kanilang mga pananagutan at makatupad sa kanilang mga tungkulin ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga nagdaranas ng kahirapan, naway tumanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu Santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga may karamdaman, naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa, kung titiisin bilang pakikiisa kay Kristo, ay maaaring maging biyaya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at mga kaibigan, naway magtamasa ng kapanatagan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Sama po natin sa ating mga panalangin ang isang pasasalamat na inialay ng K&M Water Parts and Accessories, Bert Hamig and family, Fe Pilar and family, para sa regalo ng buhay nila Fe Pilar, Emma, Eleonor, Joneril. Panalangin para sa mabilisang paggaling nila Voltaire Puruganan, Elena Alvarez, at
Alalahanin natin ang mga kapatid nating pumanaw, sila Doroteo Peñafiel, Jetro Martin, Enrica Bayangos, Claudia and Sixto Pitacio, Renato Ligason, Erasmo Jose Andromeo Hamig, Renato David, Roberto Katahan Sr., Bishop Rick Macaraeg, Noji Escalona, and Sol Di Macali. Ipanalangin natin sila sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Panalangin din po natin ang paglago ng bukasyon sa pagpapari at pagmamadre. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ama, binigyan ng iyong anak ng higit na pagpapala sa lahat ang mga bagay na makalulugod sa iyo, kahit humahantong pa sa kanyang pagkapapakasakit para sa sangkatauhan. Lubin mo na lagi namin siyang maparangalan sa tuwing ginagawa namin siyang pinakamahalaga sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa banal na paghahain ito, maihanda nawa ang aming kalooban ng pagdating ng Espiritu Santo na siyang ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Niluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluot ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gimong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabo niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Roberto na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami diya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pahintulutan mo sa aming pagdalangin. Kami itinawid mo mula sa luma patungo sa bago, na dulot ng banal na salo-salo, ay makapagpabago nawa sa aming kalooban sa pagsisikap naming ang lumay talikdan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Di niyo po ba napapansin kapag ilang araw na niyan, pag mag-homily na yung pare, uulan na? Di po ba? Yung mga nasa labas, pag nag-homily na, pumapasok na po sila. Pero sa kabila po ng banta ng ulan, nananatili po yung numero po natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon po sa ika-4 na araw ng ating pagnonobina, pinapasalamatan po natin ang barangay in charge, ang barangay La Purisima. Salamat po sa pangunguna ninyo sa pagdarasal at sa pag-o-offer po ninyo. Palakpakan po natin sila. Sa lahat din po ng mga nagsilbi sa ating banal na misa, ang ating mga lektor, mga ministers, collector, ang ating SOCCOM, yung mga server at ang mga choir natin, palakpakan po natin. Alam nyo, kaninang sinimulan ni Among yung homily niya, nagkaroon din ako ng personal na reflection. Alam po ninyo, malapit na naman yung lipatan naming mga pari. Isa po siguro sa mga iniiwasang assignment ng mga pari ay ang seminaryo. Seminaryo po. Kasi sabi nga ni Among, tinawag ka ng Diyos at merong pang pagtawag sa pananatili mo doon. Kaming mga pari sa parokya, pwede ko pong isama yung nanay ko nandito. Pero sila hindi. Pagkatapos po ng misa, aalis na kayo. Yung mga seminarista, kailangan nilang bantayan sa seminaryo. Pag bakasyon po yung mga seminarista, sila-sila lang sa seminaryo. Wala po silang kasama. Yung binibigay po na, yung natatanggap po nila, naka-fix lang, monthly. Ako hindi. Depende sa ibinibigay ninyong kolekta. Di ko lang alam yung kolekta ngayon kung dumami yung siya rin. Ganito po yung buhay nila doon. Kaya sabi ko nga, minsan kapag walang binyag, nagrereklamo ako. Kapag 2-3 lang yung sponsor, nakakatamad. Pero sila, wala namang binyag na inaasahan eh. Wala namang kasal na inaasahan. Pero nananatili sila at napakalaki ng role nila sa simbahan. Na wala pong papalit sa amin. Darating ang araw, manghihina, mamamatay kami, kailangang mga magpapari na papalit sa amin. Kaya nga po, alam nyo, kapag Sabado-Linggo, wala talaga akong matatawag na ibang pari magmula sa mga parokya dahil meron silang misa Sabado-Linggo.
Kaya yung nagmisa po natin ngayon at yung magmimisa bukas, pareho po silang galing sa seminaryo. Kasi wala naman po silang schedule. Lalo na ngayon, bakasyon po ng mga seminarista. Ang nagmisa po natin ngayon, hindi na po siya iba sa atin. Kung kilala po ninyo si Adonis, yung nakasama natin sa pilgrimage. Kung kilala po ninyo si Kenneth, sa Hagon, sa La Purisima, si Father Kelly na nagmimisa rin dito, magkakaklase po sila. Noong college sila. Siya rin po ang dekano ngayon ng seminaryo sa pag-aaral. Siya po ang nakatutok sa pag-aaral ng mga nagpapari. Siya po yung kumakausap sa mga teacher. Kaya kaninang pagdating niya, ni-remind na po ako. Sabi niya, Among, every Thursday, magtuturo ka ulit ngayong papasok na semester. Sabi ko, welcome po natin sa ating parokya at salamat po, Among, si Reverend Father Paul Bernie Carion. Thank you po. Bukas ang ating barangay o sitio na in charge ay ang sitio Mapalad o Duroplac. Magkita-kita po tayo ulit sa ikalimang araw. Nakakalahati na po natin. Ilang araw na lang, sasapit na po ang kapistahan. Palakpakan po natin ang mahal nating patron. Tumayo po kayo. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa akin, Among Jay, at sa inyo pong lahat. Naway patuloy niyo pong ipagdasal ang mga pari at mga nagpapari. It is really a call within a call, lalo na po sa mga pari sa seminaryo. At mayroon po kayong isang kabataan na nag-exam, nakapasa, nakapag-submit na po ng requirements. Ipagdasal po ninyo siya, naway magkaroon siya ng lakas ng loob, tulad ng lakas ng loob ni San Antonio, na tumugon sa panawagan ng Diyos sa pagpapari. Amen? Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.